Sige po, okay. Balik tayo, General Garcia, sir. Yung binabanggit nyo kanina, mukhang timing na timing. Kung ang ating citizenry ay ready at handang-handa, napakabilis ng mga response team sa mga ganyan. No? Tama ka, oo. Kung hindi na-discarril yung ating timetable, no? Dapat sana sa mga pagkakataong ganito, yung ating mga reserves ang nandyan para tumulong, marami yan. Oo nga. Hindi yung kokonti yung nasa NDRRMC na tumutulong na naguhukay, no? Tumutulong yung public works. Pero kung yung ating reserve ay na-develop natin ayon sa intensyon ng ating saligang batas, ng ating batas, no? Ng enabling law, dapat sana sa mga ganitong pagkakataon, meron tayong reserve na pwede nating i-utilize para tumulong sa mga ganitong pagkakataon. Yes, opo. Yun dapat. Oo. Si General Jerry Zamudio mukhang nandyan pa, kasama natin sa Zoom. General Jerry Zamudio, sir? Ayan, mukhang hindi napindot yung audio. General Jerry, sir. Kulang ng signal. Yeah, Okay. yes. Ayan. Nakikinig lang ako kay Sir Garrick at yan ay respetado namin yan sa advokasyang ito ng talagang maituloy, makita natin yung ROTC na isang konkretong programa para po sa pangkalahatan ng ating mga kabataan. At nakita kasi natin yung pangailangan nito, and ito ngang binabanggit ni Sir Garrick, itong nangyari dyan sa Davao de Oro na tama, kung tayo ay mayroong mga mamamayan na nakahanda sa ganitong klaseng gawain, ay napakadaling mag-organize, mag-mobilize ng mga tao. Kasi pag-graduate ka nga naman ng ROTC, Emilia, meron kang organization. At pag kasama ka doon sa organization, alam mo kung alam mo yung pag-adhere, pag-observe ng chain of command. Alam mo kung saan ka doon sa organization na yon. At meron kang kumbaga assignment na nakalaan para sa iyo. And ito yung kagandahan ng ROTC program. Kaya nga kung ang pagka-delay nitong programang ito ay parang titingnan ko dito, Emil, disservice natin yan sa ating bansa eh. Kasi paano kung mayroong mangyari na dyan sa West Philippine Sea at hindi natin mapigilan, di ba? Hindi naman natin hinihingi, but tayo bilang isang bansa, dapat palagi tayong handa. Yeah. Ngayon, kung ito ay patuloy na nadidelay yung implementation nito, yung pagsasabatas nito, ang tingin ko ay mayroon tayong nakukomit na disservice sa ating bansa. Yun ang aking pananaw dyan, Emil, para ma-realize ng ating mga nakikinig ngayon, mga mababatas, na mayroong urgency dito sa pagpasa ng batas about sa ROTC program. Kaya dapat tinututukan ito, Emil. Kasi kinakailangan natin ng ating mga mamamayan, hindi lang yung disiplina nila, but yung talagang service na kinakailangan natin sa kanila pagdating ng hindi inaasahan na panahon. Yun lang. Sususugan ko yung sinabi ni Jerry, no? Actually, yung mga nag-o-oppose sa ROTC, actually, ang magiging latay nito, ika nga, hindi naman doon sa mga nagpapatakbo ng gobyerno, yung gustong magpatupad ulit ng ROTC, kundi doon sa mga kabataan na dapat sana yung gobyerno na may obligasyon na i-train itong mga bata. Kasi ang ating sinasabi, kung ang mga citizen mayroong duty to defend, then the government has the obligation to train yung mga kabataan. So kung i-oppose mo yan, yung mga bata ang piniperde mo, hindi yung kung ano pa man, hindi yung gobyernong kinakalaban mo. Hindi yung programang tinututulan mo. Kundi yung pagkakataon ng mga bata na magkaroon ng tamang kasanayan
para sila ay maging handa kung sila ay kakailanganin. Yes. Agree ako doon na Emila. Kasi ang pagiging sundalo ay may competency na Yes. dapat na ma-acquire yan eh. At pag sinabi nating competency, nandoon yung kaalaman nila, yung knowledge nila. At yung skills, kinakailangan niya sa isang sundalo kasi di naman pwede maging sundalo ka na hindi mo alam kung paano pumutok, hindi alam kung paano humawak ng baril. So skills ang kinakailangan doon. And then yung attitude, yung disiplina na marunong kang sumunod sa superior mo kasi remember na ang paggagamitan ng duty na ipiperform mo ay hindi ordinaryong bagay. Ito ay abnormal yung klase ng operations, yung klase ng mundong pupuntahan mo. Kaya dapat yung klase ng mataas na attitude ay ma-develop yan sa ating mga kabataan. At ang formula dyan ay yung ROTC. Yung ROTC ang gagawin natin na formula para yung kompetensya na kinakailangan ng ating mga kabataan ay ma-develop natin. Kasi tama yung sinabi ni Sir Garrick na ang pinagkakaitan natin dito ng oportunidad ng pagkakataon ay yung mga kabataan. Paano kung pangailangan na? So, ibig sabihin, walang nagawa ang gobyerno na i-provide yung kinakailangan na training para sa kanila. So, pinagkaitan natin nga naman yung ating mga kabataan. Thank you very much, Sir Garrick, for accentuating yung part na yon para maintindihan ng mga mambabatas na mayroon pang opposition dito sa ROTC program. At kung wala mang opposition, baka bilis-bilisan ng kaunti. Kasi marami sa mga kabayan nating nag-oobserba na ang nababagalan dito sa proseso na ito. Thank you. At saka kailangan nating magkaisa when it comes to this program kasi yung passing the law is just the first hurdle. Implementing it is the challenge, no? Yeah. You have to choose the people who will run it. You have to train the people who's going to train these boys, and then you're going to run the program. Yan mga challenges na yan, hindi yan very easy. So you need to really have a strong team to be able to implement a very good program.